TV. Bobby Aguilar. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 966, Pagsasanay sa Divine Sense sa lungguhit. Isa nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, hindi maiwasan ng lahat na magulat at makaramdam ng kaunting pressure. Napakahirap na makapasok sa Martial Saint Realm, at walang kahit isang kabataan sa panahong ito ang nakarating dito. Sige, hindi na ako magsasabi. Bababa ako ng bundok ngayon. Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay. Pagkatapos, tumalikod si Bobby Aguilar at umalis sa Nine Pinnacles Mountain. Pagkatapos bumaba ng bundok, muling bumalik si Bobby Aguilar sa capital city. Nakasuot siya ng tracksuit, na may sombrero na nakatikip sa kanyang ulo, at ang kanyang aura ay sobrang tago. Kung ang bagay na ito ay talagang ginawa ng Capital City Martial Arts Association, marahil ito ay simula pa lamang. Sabi ni Bobby Aguilar sa malalim na boses. Ngunit ang kasalukuyang lakas ni Bobby Aguilar ay hindi sapat upang harapin ang sitwasyon. Laban sa isang martial saint, si Bobby Aguilar ay maaaring magkaroon pa rin ng kapangyarihan ng isang labanan, ngunit kung ang pangalawang martial saint ay lilito, si Bobby Aguilar ay malamang na magkaroon lamang ng kwalipikasyon upang tumakas. Puff! Sa sandaling ito, nagluwa si Bobby Aguilar ng isang subo ng dugo, at ang kanyang mukha ay naging mas mapatla ng ilang shade sa isang iglap. Hindi. Kung magpapatuloy ito, ang aking ginintoang core ay tuluyang masisira. Hindi maiwasan ng mukha ni Bobby Aguilar ang pag-aalala. Kung ang sugat sa kanyang ginintoang core ay hindi malulutas, kung gayon ang pagpasok sa Martial Saint Realm ay magiging imposible. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at pansamantalang isinantabi ang bagay na iyon. Sa buong araw, hindi umalis si Bobby Aguilar sa capital city. Nagtago siya sa mga anino, lihim na pinagmamasdan ng mga galaw ng iba't ibang mystic realms. Sa mystic realm, ang ilang mga disipulo ay nagsimula ng sumubok na makapasok sa antas ng martial saint, ngunit mas marami ang nagbaluktot ng kanilang mga kalamnan sa Martial Arts Academy. Sa gabi, nakahanap ng matutuluyan si Bobby Aguilar pansamantala. Naghagis siya ng ilang espiritual na bato sa special magic artifact at pagkatapos ay nagpadala ng bakas ng divine sense dito. Matapos makapasok sa special magic artifact, ang ilang mga espiritual na bato ay talagang nawala ng walang bakas. Ang lumang bagay na ito ay talagang hindi nakakahiya. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa gilid ng bangin at naupo, saka sarkastikong sinabi, "Sa edad mong ito, magnanakaw ka pa, wala ka talagang kahihiyan." Isang tunog ang nagmula sa ilalim ng kalaliman, "Munting hayop, sino ang sinasabi mo?" Bumantong hininga si Bobby Aguilar, "Kilala ng sino man ang aking pinag-uusapan, ang aking mga espiritual na bato ay nilamon ng isang walang hiyang tao." Ilang mga espiritual na bato lamang ito, at sarcastic kang pumunta rito. Kung ito ay 1,000 taon na ang nakalilipas, hindi ko ito gugustuhin kung ikaw ay nag-aalok. Sabi ng nagniningning na liwanag kasabay ng malamig na ungol. Nanunuya si Bobby Aguilar, "Talaga. Mayroon akong higit sa 1,000 espiritual na bato dito na gusto kong ibigay sa iyo, ngunit dahil ganoon iyon, kalimutan mo na ito." Pagkasabi niya nun, tumalikod na si Bobby Aguilar para umalis. Sa sandaling ito, nagkaroon muli ng paggalaw mula sa ilalim ng kalaliman. "Kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng libo-libong espiritual na mga batong iyon, maaari kong isipin na subukang umalis sa kailaliman na ito." Sabi ng kabilang partido. Tumigil si Bobby Aguilar sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya at nanatiling tahimik saglit bago nagtanong, "Talaga? Halos, ngunit para makabawi sa aking pinakamataas, malamang na kailangan ko ng 10,000 espiritual na mga bato." Patuloy niya. Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at sinabing, "Sa higit sa 1,000 espiritual na bato, anong antas ng pagpapanumbalik ang maaari mong makamit?" Marquis. O Martial Saint. Ang peak form of Martial Saint ay hindi dapat maging problema. Sabi niya. Dahil doon, huminto siya at sinabi ng may mapang-akit na tono, "Kung makakaalis ako sa kailaliman na ito, maaari kong pansamantalang ipahiram sa iyo ang aking kapangyarihan."
Matagal na hindi nagsalita si Bobby Aguilar. Ang matandang bagay na ito ay malinaw na hindi madaling lokohin gaya ng Earthfiend Valley ancestor na nakilala niya noong una. Hindi magiging madali na samantalahin ang kanyang kapangyarihan ng libre. Kailangan kong gumawa ng paraan para pigilan siya. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Sa pag-iisip na iyon, agad na umalis si Bobby Aguilar sa Special Magic Artifact. Pagkatapos bumalik sa kanyang katawan, kumuha si Bobby Aguilar ng ilan pang espiritual na mga bato at itinapon ang mga ito sa Special Magic Artifact. Matapos gawin ito, muling lumapit si Bobby Aguilar sa kailaliman. Ano ang pakiramdam? Masarap, hindi ba? Nakangiting tanong ni Bobby Aguilar. Sa tingin mo ba nagpapakain ka ng mga hayop sa zoo? Unggoy ba ako sa iyo? Ang boses mula sa kailaliman ay hindi maiwasang magmumukhang sama ng loob at galit. Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing, sabihin mo lang sa akin kung gusto mo o hindi, kung hindi, kalimutan mo na. Ngumisi ang kabilang partido, bata, sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa ilang espiritual na mga bato na mayroon ka? Matagal na akong nabubuhay, hindi pa ba ako nakakita ng gayong mga kayamanan? Kung tretuhin mo ulit akong parang unggoy, lagot ako sa iyo. Ang kanyang boses ay may dalang malamig na pagpatay na layunin. Nanunuya si Bobby Aguilar, dapat bumangon ka muna bago sabihin iyon. Hehe, sa mahina mong divine sense, madali kitang gawing abo. Patayin. Sa huling salita, biglang tumaas ang volume niya. Ang nakakatakot na pagkabigla ay direktang nagpalabo sa banal na pakiramdam ni Bobby Aguilar. Isa pa, biglang bumulwak ang katawan ni Bobby Aguilar ng isang subo ng sariwang dugo. Agad nitong binago ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Hindi niya akalain na ang isang dagandong ay makakasakit sa kanyang banal na sentido. Sa ganitong mahinang banal na kahulugan, nangangahas ka bang magpakitang gilas sa harapan ko? Ngumisi siya. Tiniis ni Bobby Aguilar ang sakit ng banal na pakiramdam at muling naglakad pabalik sa kailaliman. Pagkatapos magnilay-nilay, umupo siya sa lupa at sinabing, mas mataas ang iyong kaharian kaysa sa akin, at natural na mas malakas ang iyong divine sense. Ano ang dapat ipagmalaki? Kahit na ang aking kaharian ay mas mahina kaysa sa iyo, ang aking banal na pakiramdam ay mas malakas pa rin kaysa sa iyo, siya ay nanunuya. Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at pansamantalang nagtanong, kung gayon, maaari rin bang sanayin ang divine sense? Hindi ba obvious? Malamig na umungol ang kabilang partido. Hinaplos muli ni Bobby Aguilar ang kanyang baba, sadyang sinabing, paano kung ang divine sense ay makapangyarihan? Walang silbi. Hanggat ang kaharian ay sapat na iyon. Hehe. Ang boses mula sa kailaliman ay hindi maiwasang mapangiti. Ang mga taong tulad mo na walang gaanong paningin ay natural na mag-iisip ng ganoon. Sa isang malakas na divine sense, makakamit mo ang hindi inaasahang resulta. Kung makatagpo ka ng isang taong may malakas na divine sense, malamang na hindi mo alam kung paano ka namatay. Nang marinig ito, biglang natauhan si Bobby Aguilar. Agad siyang tumango ng paulit-ulit at sinabing, salamat. Babalik ako para hanapin ka kapag sapat na ang aking divine sense. Matapos iwanan ang mga salitang ito, direktang umalis si Bobby Aguilar sa Special Magic Artifact. Matapos bumalik sa kanyang katawan, nararamdaman pa rin ni Bobby ang trauma na dulot ng dagandong sa kanyang banal na sentido. Hinusot niya ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng panlalabo at pagkahilo sa kanyang paningin. Damn it, hindi ganoon kadaling humingi ng tulong sa kanya, bulong ni Bobby sa ilalim ng kanyang hininga. Kailangan kong gumawa ng paraan para mapaamo siya, tahimik na naisip ni Bobby. Maaaring ito ay isang mahabang proseso, ngunit si Bobby Aguilar ay hindi nagmamadali dahil ang Special Magic Artifact ay nasa kanyang mga kamay. Pagkatapos, bahagyang ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinubukang sanayin ang kanyang banal na sentido. Sa kanyang isip, isang maliit na gintong figure ang nakaupo na naka-cross-legged. Ang maliit na gintong figure na ito ay ang banal na kahulugan ni Bobby Aguilar.
Sinubukan niyang pilitin na alisin ang kanyang divine sense sa kanyang ikatlong mata at pagkatapos ay sinubukan niyang gawing substance ang kanyang divine sense upang kunin ang espiritual na bato sa kanyang harapan. Ngunit, sa kasamaang palad, ang divine sense ni Bobby ay talagang napakahina. Ni hindi niya kayang buhatin ang kahit isang espiritual na bato. Sabi nila na may makapangyarihang divine sense, na igagalaw ko ang aking katawan, ngunit ngayon ay hindi ako makapulot ng isang espiritual na bato, hindi napigilan ni Bobby na mapabuntong hininga. Pagkatapos, ipinadala muli ni Bobby ang kanyang divine sense sa special magic artifact at sinubukang ilipat ang mga halamang gamot sa loob ng artifact. Sa buong gabi, ang pag-unlad ni Bobby Aguilar sa kanyang banal na kahulugan ay halos hindi papansinin. Mukhang hindi gagana ang pamamaraang ito, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Bobby na ituon ang kanyang mga mata sa kailaliman. Bahagyang kumislap ang mga mata niya, parang may nahihirapan. Damn it, wala na akong pakialam. Kinagat ni Bobby ang kanyang mga ngipin, tumingin sa kailaliman, at biglang lumukso, bumulusok sa kailaliman. Kabanata 967, Obadiah Heptonstall Ceremonial. Ang divine sense ni Bobby Aguilar ay mabilis na bumagsak patungo sa kailaliman sa ibaba. Ang kailaliman ay tila may atraksyon, halos lamunin ng banal na sentido ni Bobby Aguilar. Hahaha, anak, kusa ka talagang mamatay, tapos hindi ako magalang. Sabi ng ilaw na may malakas na boses. Pagkatapos, ang liwanag sa ilalim ng kailaliman ay napalitan ng isang malapad at dagwang bibig. Sa pagtingin sa nakanganga na bibig, ito ay medyo nakakataas ng buhok na tanawin. Hindi maiwasang magbago ng husto ang mukha ni Bobby Aguilar. Dali-dali niyang kinokontrol ang kanyang banal na sentido, sinusubukang pigilan ang mabilis na pagbaba. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng malawak na bibig ay napakahusay, at ang banal na kahulugan ni Bobby Aguilar ay karaniwang walang halaga sa harap nito. Ha, ang iyong banal na kahulugan ay magiging akin. Ang nakakasilaw na liwanag ay sumabog na may mga pagsabog ng nasa sabik na pagtawa. Nang malapit nang bumulusok ang banal na sentido ni Bobby Aguilar sa malapad na bibig, nawala ito sa hangin. Noon lang ay biglang iminulat ng katawan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, at tumulo ang isang patak ng pawis mula sa kanyang noo. Damn, that was close. Muntik na akong lamunin niya, ungol ni Bobby Aguilar. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo, hinawakan niya ang kanyang baba at sinabing, ngunit ito ay talagang isang magandang paraan. Pagkatapos ng lahat, maaaring bawiin ni Bobby Aguilar ang kanyang divine sense pabalik sa kanyang katawan anumang oras. Hanggat nararamdaman niya na may mali, mabilis niyang maiuurong ang kanyang divine sense. Kaya, muling bumalik si Bobby Aguilar sa special magic artifact. Nakatayo sa gilid ng kailaliman, muli siyang tumalon pababa. Sa pagkakataong ito, binuksan pa rin ng liwanag ang malapad at dagwang bibig nito, sinusubukang lamunin si Bobby Aguilar. Ngunit sa mahalagang sandali, binawi ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na pakiramdam pabalik sa kanyang katawan. Pabalik-balik, kabuuang 5 beses. Hindi na kinaya ng maningning na liwanag sa ilalim ng kailaliman. Galit itong nagmura, ikaw maliit na hayop, lakasan mo ang loob na laruin ako. Sumagot si Bobby Aguilar na may pilyong ngiti, galit ka na ba? Dapat kang maging masaya na matutulungan mo akong sanayin ang aking banal na pakiramdam. Happy your ass. Anak, kung makakalabas man ako sa kailaliman na ito, dudurugin kita. Ang mga galit na dagandong ay lumabas mula sa kailaliman. Mag-usap tayo paglabas mo, humikab si Bobby Aguilar. Damn it, buong gabi kitang pinaglaruan, medyo pagod na ako. Matutulog na ako, ungol ni Bobby Aguilar. Pagkatapos noon, binawi ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na pakiramdam pabalik sa kanyang katawan, pagkatapos ay humiga sa kama at nahulog sa isang malalim na pagkakatulog. Sa gabing ito sa Capital City, gayunpaman, ang mga bagay ay lubhang magulo. Matapos matanggap ang mga tagubili ni Mark Fraley, si Dudley Lynch ay kumilos ng mas walang kabuluhan. Sa isang gabi lang, ilang martial artist ang namatay sa kamay ni Dudley.
Ang kanilang panloob na lakas ay lubos na hinigop ni Dudley, na iniwan ang kanilang mga katawan na tila mga tuyong bangkay sa lupa. Ang pamamaraang ito ay eksaktong katulad ng Heaven Swallowing skill ni Bobby Aguilar. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa mga bangkay, ngunit hindi ito nagdulot ng labis na kaguluhan. Ito talaga ang plano ni Mark Fraley. Gusto niyang dahan-daang mag-ferment ang sitwasyon, ginagabayan niya, upang ang lahat ay magsimulang magduda kay Bobby Aguilar. Sa opisina, si Mark Fraley ay may nakasabit na sigarilyo sa gilid ng kanyang bibig, na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Young Master Mark, bakit hindi hayaan si Dudley na pumatay ng mga tao ng maramihan at pagkatapos ay direktang maghinala kay Bobby Aguilar? Naguguluhang tanong ni Chanang. Sinulyapan siya ni Mark Fraley at ngumuso, tanga ka, syempre hindi ka makapag-isip ng maayos. Sa kasalukuyan, si Bobby Aguilar ay lubos na iginagalang sa mga kasalukuyang martial artist. Kung gumawa tayo ng isang bagay na masyadong direkta, sa tingin mo ba ay may maniniwala dito? Gusto kong manghula sila sa gitna ng gulat. Kasabay nito, ipapadala ko ang martial saint para tugisin si Bobby Aguilar, hindi na siya binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Chanang na medyo magulat. Kahit na hindi niya akalain na si Mark Fraley, na nasa Second Secret Realm, ay magkakaroon ng ganoong mislan at masasamang pag-iisip. Walang lason, walang asawa. Ang mga nakakamit ng magagandang bagay ay dapat na walang awa at mabisyo. Itinuring na ito ni Mark Fraley bilang motto ng kanyang buhay. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Bobby Aguilar ang kanyang karaniwang pagsasanay. Patuloy niyang ibinubog ang kanyang divine sense sa kailaliman at sinubukang pakawalan ang sarili. Sa tuwing hahawakan na ng kanyang banal na sentido ang liwanag, mabilis na binawi ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na sentido. Sa paggalugad sa dulo ng kamatayan, mabilis na umunlad si Bobby Aguilar, at mabilis ding bumuti ang kanyang estado ng pag-iisip. Sa ganitong bilis, natatakot ako na malapit na akong makapasok sa Martial Saint Realm, lihim na naisip ni Bobby Aguilar. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang estado ng pag-iisip ay handa nang tumuntong sa Martial Saint. Kaya lang ang pagpili ng landas ay hindi sapat na malinaw. Kung masisira niya ang Martial Saint Realm, ang kanyang paglalakbay sa cultivation sa hinaharap ay magiging hindi kapani-pani walang makinis at madali. Sa loob ng ilang magkakasunod na araw, walang humpay na ginalugad ni Bobby Aguilar ang kailaliman. Sa huli, ang liwanag sa kailaliman ay nagsimulang hindi pansinin si Bobby Aguilar. Kahit na nahulog si Bobby Aguilar sa ilalim ng kailaliman at tumayo sa tabi niya, hindi siya abala sa liwanag ng kailaliman. Sok, kaya ganito ang hitsura mo, sabi ni Bobby Aguilar, nakatayo sa tabi ng ilaw at pinagmasdan itong mabuti. Ikaw na munting hayop, mas mabuting huwag kang lumayo, malamig na tugon ng liwanag. Ngumiti si Bobby Aguilar, bakit hindi ka nalang sumuko sa akin at ipahiram sa akin ang iyong divine sense power? Makakahanap ako ng makapangyarihang katawan para sa iyo. Hehe, hindi ako interesado sa ibang katawan kundi sa iyo, tugon ng liwanag. Bumantong hininga si Bobby Aguilar at sinabing, kung gayon, maghintay lang tayo. Sa mga sumunod na araw, hindi lamang nagsanay si Bobby Aguilar araw-araw, ngunit binigyan din niya ang liwanag. Espiritual na bato. Sa paglipas ng panahon, ang kapangyarihan ng divine sense ni Bobby Aguilar ay lalong lumakas, nang hindi nalalaman. Maaari na niyang ilipat ang espiritual na bato gamit ang kanyang banal na kahulugan. Kasabay nito, nagising si Obadiah Heptonstall, mula sa Immortal Slaying Sect sa Hilagang Kanluran. Sa harap niya ay nakatayo ang higit sa 100 puting buto. Ang bawat puting buto ay naglalaman ng kapangyarihan na mas malakas kaysa dati. Ang madilim na ningning ay nagmula sa kanilang mga katawan, na tila nagtatago ng isang misteryoso at hindi mahuhulaan na kapangyarihan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Obadiah, at bakas sa mukha niya ang kabaliwan. Nagtagumpay ako sa wakas. Excited na bulalas ni Obadiah. Hanggat sinimulan ko ang seremonya, maaari kong makuha ang mga banal na pandama ng karamihan sa mga tao para sa sarili kong paggamit.
Pagdating ng panahon na yun, hindi na ako matatalo. Ha 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 ha. Ang tawa ni Obadiah ay umalingaw sa buong Immortal Slaying sect sa mahabang panahon. Maya-maya, dahan-daang tumayo si Obadiah. Malamig niyang sinabi, pumunta tayo sa Capital City Martial Arts Association ngayon, simulan ang seremonya, at I-absorb ang divine senses. Kabanata 968, Kabanata 968, The Clash of Divine Senses. Ang langit ay kinulayan ng kulay ng pulang-pula habang binalangkas ni Obadiah Heptonstall ang isang malawak na lugar. Ang lugar na ito ay tahanan ng pinakamataas na konsentrasyon ng mga martial artist. Ilang araw siyang nagtanim ng mga porma sayon sa paligid ng lugar. Ang mga pormasyong ito ay mga top-notch na diskarte mula sa Immortal Slaying sect. Sila ay may kakayahang sumipsip ng banal na kahulugan ng mga tao. Noong araw, ang Immortal Slaying sect ay umasa sa gayong mga diskarte upang umunlad at maging numero 1 sekta sa mundo. Ngayon, binalak ni Obadiah Heptonstall na gamitin muli ang lumang teknik na ito upang makuha ang mga banal na pandama ng mga tao para sa kanyang kapakinabangan. May malawak na open space malapit sa Capital City Martial Arts Association. Ang open space na ito, na tinatawag na Martial Arts Hall, ay dating venue para sa mga martial artist mula sa buong mundo para makipagkompetensya. Pagkatapos ng kamatayan ni M.S. Hayward, ito ay inabandona at walang nakagamit nito sa loob ng ilang sandali. Ngayon, nakatayo si Obadiah Heptonstall malapit sa Martial Arts Hall, na naglalayong ibalik ang lupaing ito. Sinulyapan niya si Mark Fraley sa tabi niya at mahinahong sinabi, gusto kong maglabas ka ng notice na nag-iimbita sa lahat ng martial artist mula sa buong mundo na magtipon dito. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Mark, at malamig na nagtanong, inutusan mo ba ako? Naglabas ng madilim na pulang ilaw ang mga mag-aaral ni Obadiah Heptonstall. Marahas niyang hinawakan ang lalamunan ni Mark at itinaas ito sa himpapawid. You can take it that way, malamig na sabi ni Obadiah Heptonstall. Ang dalawang martial saints sa tabi ni Mark ay nagmamadaling sumulong, sinusubukang umatake. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dalawang puting buto ang hamarang sa kanilang daan. Kung ayaw mong mamatay, tumabi ka, malamig na sabi ni Obadiah Heptonstall. Agad na nagbago ang ekspresyon ng dalawang martial saints, at hindi nila maiwasang umatras. Pagkatapos, pinakawala ni Obadiah Heptonstall si Mark at sinabing nakasabit ang mga kamay sa likod niya, go, do as I say. Nagnganga ang ngipin ni Mark. Ang ugali ni Obadiah Heptonstall ay lalong naging mapagmataas, at hindi na kayang tumayo ni Mark sa pantay na katayuan sa kanya. Ipinaalala nito kay Mark ang babala ni Star. Pwede ko bang malaman kung ano ang pinaplano mo? Tanong ni Mark na may tame-time na ekspresyon. Walang pakialam na tumugon si Obadiah Heptonstall, hindi ka kwalipikadong malaman. Biglang nagkontrata ang mga pupils ni Mark. Bagamat gusto niyang magalit, pinigilan niya ang sarili, naaalala ang mga puting buto sa tabi ni Obadiah Heptonstall. Pagkatapos, tumalikod at umalis si Mark, nagmamakaawang inilabas ang imbitasyon gaya ng hiniling ni Obadiah Heptonstall. Sa sandaling lumabas ang imbitasyon, maraming martial artist ang nakatanggap ng balita. Ang kaganapan ay naka-schedule para sa 3 araw mamaya. Bagamat hindi tinukoy ng anunsyo ang layunin, tiyak na idiin ni Mark ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Maraming mga martial artist, nang marinig ito, ay nagpasya na lumahok. Si Bobby Aguilar, na nakaupo sa isang hotel, ay natural na nakakita ng balitang ito. Isang pagtitipon sa Martial Arts Hall. Worldwide martial artists. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby. Hinawakan niya ang kanyang baba at bamulong, ano na ngayon si Mark Fraley. Sa panunood ng espekulasyon sa Martial Arts Forum, lalong nagsalubong ang mga kilay ni Bobby. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na maaaring hindi ganoon kadali ang kaganapan. Upang maging ligtas, pinakamainam na paamuin ang nilalang mula sa kailaliman sa loob ng 3 araw na ito, naisip ni Bobby sa sarili. Sa panahong ito, mabilis na lumago ang divine sense ni Bobby, at mayroon na siyang mga kwalifikasyon para makipag-usap sa nilalang.
Kaya, nang hindi nag-aksaya ng oras, pumasok si Bobby sa special magic artifact at dumiretso sa ilalim ng bangin. Nanatiling natutulog ang sinulid ng liwanag na iyon, walang reaksyon sa pagdating ni Bobby. Pinaglaruan ni Bobby ang espiritual na bato sa kanyang kamay at pagkatapos ay ibinato ito sa sinulid ng liwanag. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang espiritual na bato, nawala ito sa kawalan. Nasaksihan ang bilis na ito ay naiwan maging si Bobby ay natulala. "Let's make a deal," sabi ni Bobby na nakangiti, nakatayo sa tabi ng ilaw. "Magwala ka. Hindi ako mahuhulog sa mga pakulo mo." Ang liwanag ay nagmura ng walang pag-aalinlangan. Awkward na tumawa si Bobby, "Bakit naiinip ka na? Wala pa nga akong sinasabi eh." "Fuck off. Sa tingin mo maloloko na naman ako?" Galit na sagot ng boses. Hinawakan ni Bobby ang kanyang baba at sinabing, "Sa pagkakataong ito ay seryoso ako. Masama ang pakiramdam ko, at natatakot ako na baka kailanganin ko ang tulong mo." "It's none of my business." Inalis ng liwanag ang ideya ng walang dalawang isip. Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, "Paano ito? Bibigyan kita ng 1,000 espiritual na bato at sisang-ayon sa iyong mga kondisyon. Ano sa palagay mo?" Nang marinig ito, sa wakas ay nagpakita ng ilang reaksyon ang liwanag. "Seryoso ka ba?" tanong nito sa malalim na boses. Tumango si Bobby at sinabing, "Pero may kondisyon ako." With that, inabot niya ang kamay niya at gumawa ng halo sa palad niya. Ang halo na ito ay ginawa mula sa isang thread ng divine sense ni Bobby, gamit ang mga minanang pamamaraan na iniwan ng kanyang ama upang lumikha ng isang divine sense binding technique. Ito ay tinatawag na silver hoop charm. "Kung handa kang ilagay ito, isa sa alang-alang ko ang iyong kahilingan," sabi ni Bobby. Silver hoop charm. Agad na hindi nasisiyahan ang liwanag. "Wala kang tiwala sa akin." Ngumisi si Bobby at sinabing, "Frost you. Kung tanga lang ako. Ayokong isuot ang bagay na iyon," ang bulong ng ilaw. Bagaman sinabi nito, talagang natuwa ang liwanag sa kaibuturan. "Silver hoop charm. Ano ba yan? Paano ako makukulong ng ganoong bagay? Sa sandaling makatakas ako sa kailaliman na ito at makapasok sa iyong katawan, maaari kong punitin ang alindog sa isang simpleng kisap mata. Sa oras na iyon, hindi ko lang lalamunin ang iyong banal na kahulugan kundi sasakupon din ang iyong katawan." Hindi alam ni Bobby ang iniisip ng liwanag at humikayat, "Hayaan mo akong masigurado ang aking kaligtasan. Paano kung mapahamak ako ng iyong mahinang divine sense habang nasa loob ng aking katawan?" Ang liwanag ay nagkunwaring nag-aatubili at sinabing, "Sige, para sa kalayaan ko, sumasang-ayon ako." Mas katulad niyan, ungol ni Bobby. Kinuha niya ang silver hoop charm at naglakad papunta sa thread ng liwanag. Hindi nagtagal, itinapat ni Bobby ang alindog sa divine sense ng liwanag. Sa sandaling itali ang alindog, naglabas ito ng sunod-sunod na kakaibang kislap ng liwanag. Ang mga flash na ito ay panandalian at mabilis na nawala sa liwanag. Ito ang silver hoop charm. At ito ay dapat na makulong sa akin. Hindi mapigilan ng liwanag na mapamura sa puso nito. "Hangga't palayain mo ako sa kailaliman, ipinapangako kong lalamunin kita hanggang sa puntong wala nang natitira." Bagamat ganito ang iniisip nito, napangiti na lang ang liwanag, nakakainis na sa wakas ay magkaroon ng pagkakataong makatakas sa kailaliman, para lang maglagay ng silver hoop charm. Kabanata 969, Kabanata 969, Pag-abot ng kooperasyon. Matapos isuot ni Bobby Aguilar ang silver hoop charm, umupo siya sa tabi nito. "Dahil naabot natin ang isang kooperasyon ngayon, dapat tayong maging tapat sa isa't isa, di ba?" sabi ni Bobby Aguilar. Medyo ayaw niyang sagot. Nakangiting sabi ni Bobby Aguilar, "Kung gayon, tatanungin kita, ano ang pangalan mo? Ano ang antas ng iyong paglilinang noon, at sino ang nagkulong sa iyo dito?" Sunod-sunod na tanong ang malinaw na ikinainis niya. Ngunit makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay sumagot siya, "Nakalimutan ko ang aking pangalan. Ang alam ko lang ay mayroon akong titulong tinatawag na unang Diyos ng pagpatay. Noon, ako. So, wala kang pangalan."
Pinutol siya ni Bobby Aguilar. Dahil wala kang pangalan, bibigyan kita ng isa. Simula ngayon, tinatawag ka na Drexel. Ungol ni Bobby Aguilar. Damn you. Ako si Drexel, ano ang antas ng iyong paglilinang? Muli siyang pinutol ni Bobby Aguilar. Galit na sabi niya, huwag mo akong tawaging Drexel. Tawagin mo akong Diyos ng Slaughter. Got it, Drexel? Nag-iisip na sabi ni Bobby Aguilar. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nasa peak form of martial saint. O ang mighty realm. Hulaan ni Bobby Aguilar. Ngumuso si Drexel at sinabing, sinabi ko na sa iyo, walang halaga ang martial saint sa akin. Noon, medyo malayo pa ako sa pagpasok sa mighty realm at pagtungtong sa reversion void stage. Sa kasamaang palad, nasil ako bago ko magawa. Reversion void. Medyo nagulat si Bobby Aguilar. Sa ngayon, hindi pa nakatagpo si Bobby Aguilar ng isang eksperto sa reversion void stage. Ang isang martial saint ay nasa nascent soul stage, at sa itaas ng nascent soul ay ang mighty realm, na kilala rin bilang divine annihilator. Kapag nalampasan na ng isa ang divine annihilator, papasok sila sa reversion void. Ang reversion void ay mayroon ding ibang pangalan, tinatawag na saint, o sinaunang santo. Sinasabing ang mga nasa reversion void stage ay may malalaking mahiwagang kapangyarihan at kayang sirain ang mundo sa pamamagitan ng pag-angat ng kamay. Ang kapangyarihang ito ay talagang hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Kahit na ang isang master na papasok na sa reversion void stage ay masusugpo, kaya ang taong pumipigil sa iyo ay dapat na pambihira, bulong ni Bobby Aguilar. Ngumuso si Drexel, hindi ba obvious? Siyempre, kung nakapasok ako sa reversion void stage, mahirap sabihin kung sino ang mananalo o matatalo. Si Bobby Aguilar ay hindi nag-abala sa mga ito, kumaway siya at sinabing, itatanong ko sa iyo, pagkatapos kitang bigyan ng 1,000 espiritual na bato, anong antas ang maaari mong maabot? Ang 1,000 espiritual na bato ay wala sa lahat. Sa karamihan, ang mga ito ay makakatulong lamang sa akin na makabangon sa martial saint realm, bulong niya. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Ang martial saint realm. Mas malala pa iyon kaysa sa inaasahan niya. Siyempre, kung mayroon kang 5,000, baka mahawakan ko ang mighty realm, sabi ni Drexel, iniba ang usapan. 5,000, medyo sobra na, napakamot ng ulo si Bobby Aguilar. Sa ngayon, ang lahat ng mga espiritual na bato ni Bobby Aguilar ay malamang na umabot lamang sa 5,000. Ang pagbibigay ng lahat sa kanya ay talagang medyo ayaw. Hindi ka handang magbigay ng 5,000 espiritual na bato lamang. Kapag nabuhay ako, tutulungan kitang mabawi ang mga iyon, pagmamaktol ni Drexel. Talaga? Tanong ni Bobby Aguilar. Talagang. Confident na sabi ni Drexel. Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at pagkatapos ay kumaway, sige, pag-isipan ko. Pagkatapos noon, direktang umalis si Bobby Aguilar sa special magic artifact. Pagkatapos bumalik sa kanyang katawan, kinuha ni Bobby Aguilar ang mga espiritual na bato mula sa isa pang special magic artifact. Sa isang sulyap, halos 5,000 lang ang kabuuan. Ang bisa ng mga espiritual na batong ito ay lampas sa imahinasyon, at medyo mahirap para kay Bobby Aguilar na ibigay ang mga ito. Gayunpaman, talagang kailangan ni Bobby Aguilar ng isang malakas na katulong ngayon. Sinasabi na ang second secret realm ay mayroong heavenly vanilla. Kung madadala ako ni Drexel sa second secret realm para mangolekta ng heavenly vanilla, kung gayon ang 5,000 espiritual na batong ito ay magiging sulit, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Kung wala ang heavenly vanilla, hindi posibleng makatuntong si Bobby Aguilar sa martial saint realm, at ang kanyang ginintoang core ay magdaranas pa ng karagdagang pinsala. Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Bobby Aguilar at sinabing, 5,000 ito. Hindi mo mahuhuli ang isang lobo nang hindi isinakripisyo ang isang bata. Kaya, inilagay ni Bobby Aguilar ang lahat ng mga espiritual na batong ito sa special magic artifact. Sa sandaling ipasok sila, sinundan din sila ng divine sense ni Bobby Aguilar. Sa special magic artifact, sunod-sunod na espiritual na bato ang nahuhulog sa kailaliman.
Tumayo si Bobby Aguilar sa tabi ni Drexel, tahimik na nanunood habang hinihigop niya ang mga espiritual na bato. Isa-isang naglaho ang mga espiritual na bato sa liwanag, na parang wala lang sa kanya. Sa sandaling hinawakan nila, natunaw sila tulad ng mga snowflake na sumasalubong sa isang alon ng init, nawawala ng walang bakas. Mabilis ang proseso. Sa loob lamang ng kalahating oras, 5,000 espiritual na bato ang nawala. Napakabilis. Hindi naiwasang magulat si Bobby Aguilar. Tahimik ang kislap ng liwanag na iyon, na parabang nahulog ito sa malalim na pagkakatulog. Drexel. Pansamantalang sigaw ni Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, biglang nagsimulang umilo ang liwanag. Nag-condensed siya sa hindi kapani-paniwalang bilis at nag-transform sa anyo ng tao halos sa isang kisap mata. Ang taong ito ay halos 4.7 talampakan lamang ang taas at medyo pangit ang hitsura. Ngunit hindi tulad ng lalaking may bigot, ang mukha ng taong ito ay puno ng isang malupit at mamamatay tao na espiritu, at ang kanyang mga mag-aaral ay nakakatakot. Maging si Bobby Aguilar ay nabigla sa kanyang hitsura. Drexel. Pansamantalang muling sigaw ni Bobby Aguilar. Say it again, hindi ako tinatawag na Drexel. Galit na galit niyang sigaw. Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, Drexel, ipinagmalaki mo kung gaano kakalakas, pero bakit ganito ang hitsura mo? Bahagyang ipinikit ni Drexel ang kanyang mga mata, at nakangiting sinabi niya, alam mo ba kung bakit ako nagsimulang pumatay sa unang pagkakataon? Umiling si Bobby Aguilar, hindi ko alam. Dahil may tumawag sa akin na pangit, malamig na sabi ni Drexel. Mula noon, papatayin ang sinumang tumatawag sa akin na pangit. Sa kabuuan, nakapatay na ako ng hindi bababa sa daan-daang libong tao. Paano na? Natatakot ka ba? Labis na nagulat si Bobby Aguilar at sinabing, daan-daang libong tao ang tinawag kang pangit. Siguradong nasaktan talaga ang iyong puso. Sabihin mo sa akin ng totoo, naranasan mo na bang umiyak ng palihim sa ilalim ng mga takip? Nakangiting sabi ni Bobby Aguilar. Kabanata 970, Kabanata 970, ang katawan ay akin ngayon. Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, nag-umbok ang mga ugat sa noo ni Iron Egg. Pinipigilan niya ang kanyang galit at sinabing, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi mo nakuha ang punto. Tama na, itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Kinaweyan ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, maghintay ka lang dito, PayPal-abasin kita kapag maganda ang mood ko. Pagkasabi nun, tumalikod si Bobby Aguilar at naglakad palayo. Sumimangot si Iron Egg at sinabing, ano, balak mo bang iwan ako dito? Natawa si Bobby Aguilar, or else what? Anak, huwag mo na akong guluhin. Kung itulak mo ako ng sobra, sisirain ko itong special magic artifact. Sabi ni Iron Egg na may malungkot na mukha. Ngumisi si Bobby Aguilar, natatakot ako na hindi mo kaya iyon, di ba? Naimbestigahan ko na. Hindi ito isang special magic artifact ngunit isang hola na partikular na idinisenyo para sa iyo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Iron Egg. Halata namang natama ng pako si Bobby sa ulo. Fine, kahit hindi ko kayang sirain ang special magic artifact, hindi pa rin big deal para sa akin na sirain ang mga gamit mo. Sigaw ng Iron Egg. Habang sinasabi niya iyon, sumugod siya patungo sa mga kayamanan na nakaimbak sa special magic artifact ni Bobby Aguilar. Kumunot ang noo ni Bobby, at mabilis siyang sinundan. Huwag kang magulo, kung hindi, gagamitin ko ang Silver Hoop Charm, babala ni Bobby. Gayunpaman, hindi nakinig ang Iron Egg. Ang kanyang divine sense ay napakalakas, ito ay nagkaroon na, at ang puwersa ng kanyang divine sense lamang ay maaaring sirain ang mga nakaimbak na kayamanan ni Bobby. Nang gagamitin na ni Bobby ang Silver Hoop Charm, biglang huminto ang Iron Egg. Tinitigan niya ang dalawang bangkay na nasa harapan niya at kumunot ang noo, ano ito? Dalawang bangkay ng mga eksperto sa Reversion Void Stage. Yugtong ng walang kabuluhan sa pagbabalik. Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar. Palagi kong iniisip na sila ay mga bangkay ng makapangyarihang mga magsasaka ng lupain, hindi ko inaasahan na sila ay mga eksperto sa Reversion Void Stage.
Mukhang malungkot ang Iron Egg at sinabing, paano mo nakuha ang mga bangkay ng reversion void stage? Naku, nakasalubong ko lang sila. Casual na sabi ni Bobby Aguilar. Hindi mapakali ang mukha ni Iron Egg, hindi alam kung ano ang iisipin. Kung payag ka, maaari kong ibigay sa iyo ang mga bangkay ng mga eksperto sa reversion void stage. Sabi ni Bobby sabay smirk. Ngumuso si Iron Egg, hindi ko makontrol ang mga ganyang bangkay. Mas mabuting itago mo ang mga ito para sa iyong sarili. Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, sige, tahimik ka lang dito. Huwag kang mag-alala, PayPal-abesin kita. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Bobby Aguilar sa Special Magic Artifact. Biglang damilat ang kanyang mga mata, at mabilis niyang nakalkula na wala pang 2 araw ang natitira bago ang kompetisyon sa Martial Arts Hall. Binuksan ni Bobby ang Martial Arts Forum, nakita na lang na marami na ang nag-post ng mga larawan ng Martial Arts Hall. Mukhang napakaraming tao ang pupunta, naisip ni Bobby. Pagkatapos, inilabas ni Bobby ang kanyang cellphone at tinawagan si Emerson Holmes. Matapos kumonekta ang tawag, nagtanong si Bobby, maginhawa bang makipag-usap ngayon? Mapait na tumawa si Emerson sa kabilang dulo, idle person lang ako ngayon, it's always convenient. Hindi napigilan ni Bobby na mapabuntong hininga, hindi ko akalain na magiging ganito si Mark Fraley. Hinaway-kaway ni Emerson ang kanyang kamay at sinabing, itanong mo na lang. Tumango si Bobby at nagtanong, may inayos si Mark Fraley na tinatawag na Martial Arts Hall. Alam mo ba kung ano ang pakay niya? Seryosong sagot ni Emerson, walang nakakaalam, kahit na ang mga tao sa inner circle ni Mark, tulad nina Channing at Star, ay walang alam. Kahit hindi nila alam. Hindi napigilan ni Bobby na sumimangot ng bahagya. Gayunpaman, biglang iniba ni Emerson ang usapan. Kamakailan, bumisita si Obadiah Heptonstall sa Capital City Martial Arts Association. Baka ito ang kanyang ginagawa. Sabi ni Emerson. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Bobby. Ginagawa ni Obadiah Heptonstall. Huminga ng malalim si Bobby at sinabing, I see. Matapos ibaba ang tawag, hindi ka pani-paniwalang madilim ang mukha ni Bobby. Nakita na niya ang mga pamamaraan ni Obadiah Heptonstall noon, at ang layunin niya ay lamunin ang mga banal na pandaman ng lahat. Hindi siya nagtagumpay sa kulungan noong nakaraang pagkakataon, at malamang na muli siyang sumubok sa pagkakataong ito. Damn it, this Obadiah Heptonstall, hindi napigilan ni Bobby na mapanganga ang kanyang mga ngipin. Dahil nabigo sa huling pagkakataon, tiyak na dadalhin ni Obadiah Heptonstall ang White Bone Army sa pagkakataong ito. Sa kakayahan lang ni Bobby, walang paraan para pigilan siya. Pinaplano kong itago ang Iron Egg sa Special Magic Artifact saglit, ngunit tila. Hindi na posible iyon. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Sa pag-iisip na ito, inilabas ni Bobby Aguilar ang Iron Egg mula sa Special Magic Artifact na may isang mental command. Pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, ang Divine Sense ni Iron Egg ay lumitaw sa harap ni Bobby Aguilar. Nang makita ang paligid, unang natigilan ang Iron Egg, pagkatapos ay sinabing may halong pananabik at hindi makapaniwala, I'm out. Hahaha, alis na ako. Ang walang tigil na pagtawa ng Iron Egg ay nagpasakit sa tenga ng mga tao. Tinakpan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga tainga at sinabing, sige, tumigil ka sa pagsigaw. Ang mga mata ni Iron Egg ay matamang nakatitig kay Bobby Aguilar, at nakangiting sinabi niya, pwede mo ba akong pasukin sa katawan mo ngayon, di ba? Nang hindi sumagot, tinanong ni Bobby, ito ba ang iyong primordial spirit? Kung ito ay isang primordial spirit, natatakot ako na hindi ko ito matitiis. Ano ang pagkakaiba ng primordial spirit at divine sense? Ngumuso ang Iron Egg. Kumunot ang noo ni Bobby at mabilis na nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Divine sense lang ba ang primordial spirit na nililinang ng martial saints? Mukhang wala ka talagang alam. Sabi ni Iron Egg na may halong panghahamak. Bilasan mo at sabihin sa akin, huwag mag-aksaya ng oras. Naiinip na sabi ni Bobby. Bagamat hindi masaya ang Iron Egg, pinigilan pa rin niya ang kanyang galit at ipinaliwanag,
Ang primordial spirit ay isang mas makapangyarihang divine sense. Ang mga marquee level cultivator ay nililinang ang ginintoang core sa loob ng kanilang dantian, habang ang martial saints ay nililinang ang primordial spirit sa loob ng kanilang divine sense. Kapag nakapasok ka sa nascent soul realm, ang iyong divine sense ay magbabago sa isang nascent soul, na karaniwang kilala bilang primordial spirit. Agad na nagtanong si Bobby, kung gayon, kung mas malakas ang aking banal na sentido, mas magiging malakas ang aking nascent soul kapag tumuntong ako sa martial saint realm, tama ba? Iyon ang ideya. Naiinip na sabi ni Iron Egg. Pwede ba kitang pasukin ngayon sa katawan ko? Saglit na nag-isip si Bobby at saka tumango, fine. Habang sinasabi niya iyon, bahagyang ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, at isang maliwanag na liwanag ang kumikislap sa kanyang noo, parang pasukan. Nagdilim ang mukha ni Iron Egg, at sa isang iglap, ang kanyang banal na sentido ay pumasok sa katawan ni Bobby. Anak, akin na ang katawan mo. Bakas sa mukha ni Iron Egg ang isang baliw na ekspresyon.